Una na pong lumabas ang bali-balita na kuno ay etong si Manang Aimee ang totoong may plano sa 2028. Siya daw talaga. Siya daw talaga ang sa ngayon ay kumikilos na nga para bumango lalo ang pangalan come 2028. Totoo yun, nakikita natin yan kahit saan tayo pumunta, di ba? Isipin mo, ano bang okasyon? Bakit may napakalaking tarpaulin dito? Etong si Aimee Marcos at nagpapasalamat, di ba? Makikita natin talaga yan kahit saan. Kahit bago pa man din ang Kapaskuhan, nako, napakarami niyan, lalo na po sa Pasay. So, totoo nga ba na etong si Aimee Marcos ang may plano? Yan po ay nabuking na rin ni Attorney Luke Espiritu na mukhang eto nga daw talaga ang totoong tatakbo at hindi etong si Romualdez. Siguro pwede na silang dalawa ay may ambisyon. Okay, pwede rin na nililikaw lang ng mga netizens or siguro tinitimbang nila kung sino yung totoong matunog, kung sino yung may chance sa kanilang dalawa. Posible, 'di ba? Pero meron nga bang iringan etong si Romualdez at etong si Aimee Marcos? Alright, tignan muna natin etong background na etong dalawang ito. Sila ay siyempre magpinsan, hindi yan lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin. Si Romualdez at Senator Aimee ay magpinsan mula sa angka ni dating First Lady Imelda Marcos, Romualdez Marcos. Yon, bagamat hindi pinangalanan, marami ang naniniwala na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang pinatatamaan nang sabihin nito sa isang panayam kamakailan na mayroong nagsusulong ng charter chains na nais maging prime minister dahil hindi mananalong presidente. Okay. So, ang kalalabasan, magiging prime minister na lang. Siguro alam nga ni Romualdez na hindi talaga siya mananalo. So, you see, nakikita natin na posibleng tinitimbang pa netong pamilyang Marcos. Kasama si Romualdez, syempre. Kung sino yung winnable, kung sino yung posibleng ang manalo. Sisiguraduhin nila na either one of them will win sa 2028. At syempre, hindi rin pahuhuli, hindi pa tatalo ang mga Duterte. Ganun naman po ang mangyayari. Pero ulitin ko sigurado tayo sa pagkakataong ito, sila man yung matunog, sigurado tayo, wala na sa kanila talaga yung mananalo. Okay? Alright. Nag-iwan ng komento ang direktor. Ito may komento. Ito si Mr. Daryl Yap. Ito ang walang Aimee solution. Okay. Yun nga. Pwede naman. Sina Henry C. kasi pinili ko lang maging kamag-anak. Birong komento naman ng social media personality. Alright. Kasi sabi na itong si Senator Aimee Marcos. Sabi niya, kung napipili lang daw ang mga kamag-anak. Okay. Di ba malalim yung kanyang post na ito? Kaya naandyan ang mga netizen at inakala nga na meron silang iringan na itong si Romualdez. Marami ring mga netizens ang nagkaroon ng haka-haka na hindi pa rin talaga nagkakasundo ang nasa Malacanang at itong si Aimee Marcos. Posible kasing drama lang yan itong mga to. Okay? Minsan, pag hindi na masyadong matunog yung kanilang pangalan, ang gagawin ng mga yan ay dadrama within themselves. Okay? Kahit magkakapamilya, 'di ba? Lalagyan ng kulay ang kanilang mga ginagawa para nga magkaroon ng issue. Ganoon naman. Tila kargado ang Facebook post ni Senator Aimee Marcos dahil maging ang mga netizen ay nakaka-relate dito kung napipili lang daw ang kamag-anak. Sabi nga niya. Kung sakaling si Aimee Marcos ang tumakbo nga, abay mukhang lalong hindi yan magugustuhan na itong si Romualdez. Kasi nakikita ko rin talaga na may ambisyon na itong si Romualdez. So maganda yan. Maganda na within their family, may mga parehong may ambisyon ang bawat isa, halimbawa. At sigurado tayo, walang kahantungan na mabuti ang ganon. Na sa pamilya pa lang, hindi na magkasundo at magkakalaban na. Kaya good luck